Nasa linya po natin si DOTR Secretary Giovanni Lopez. Secretary Lopez, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, magandang morning po, Ka Jerry, sa Katunying at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng inyong tanyag na programa. Ayun. Yan sana. Nakikinig talaga kayo. Saan ba kayo nakamonitor? Anong pampasaherong jeep ba ang nasakyan nyo ngayon? Hindi po, nag-ano po ako ngayon, nag-government vehicle. Papunta po government tayo sa Kaap kasi meron tayong inaugurate po ng mga simulators po ngayon. Sige nga, total naman nabanggit yun ha. Kaap. Sa Kaap, ito yung sa Pasay Kumbacheri, malapit sa airport, yung opisina nila. Anong simulator yan, Secretary? Ito po yung sinasabi nating mga aerodrome, meron din tayong en route at saka yung sinating approach simulators. Malaking tulong po ito sa ating mga air traffic po. Ito po yung for their training at this is one way po to ensure na safe ang ating mga hindi lang eroplano kundi mas lalo yung mga pasahero po natin sa mga eroplano. Kapag papalipad tapos papatake off tapos papalanding ganun. Opo, at ang kagandahan dito kasi Kuya Jerry, Kuya Tunying, ito po yung parang they will train under yung sinasabi nating realistic yung mga mabibigat na senaryo without risking yung actual flight. Para naman, kapag dumating yung mga ganung senaryo, handa na po yung ating mga air traffic personnel sa controllers. Alam na nila ang mga gagawin. Opo. Sa bagay nitong nakaraan, di ba may nangyari nitong nakaraan na nasagi nung ng Saudia Airlines yung aeroplano nakapark lang. Sabi nga ho namin, Sek, mukhang hindi tumingin sa side mirror yung piloto eh. Tama po, medyo wala po yatang side mirror. Hindi mo yung piloto. Medyo puyat po yata yung piloto. Luwag ng paliparan sa airport na Kaya nga eh. Hindi marunong pumina. Hindi Diyan natin talo yung mga driver nila. Yung mga driver nila. So, ang Kaap ngayon, ang kagandahan na malaman lang ng ating mga kababayan, ang Kaap ay hindi lang nangangasiwa ng mga ganito, mga simulators, kundi may mga sarili din kayong airport, di ba? Yung mga airport sa probinsya, ang Kaap mismo ang may-ari at nagmamanage. Tama po, yung mga sinasabi natin halos ng mga regional airports natin, maliban sa lugar ng Cebu, maliban sa lugar po ng ating dito sa SIA, sa Clark po. Sa Clark. Of course, itong Manila po natin kasi may kanya-kanyang airport authority yan. Pero pangkalahatan po ng ating mga paliparan po is being regulated and operated din po ng Kaap natin. Ng Kaap. Ayun. Magandang umaga pala kay Attorney Danjun Lucas, anak ni Danny Lucas natin. Danny Lucas. Siya may-ari ng Kaap eh. Siya na ba? Siya na mga naman. Siya yata ang Deputy Director General, tama po ba? Congratulations. Tama-tama. Pero teka, maisingit ko na rin na total na pag-uusapan yung airport. Yung sa Siargao, Secretary, na talagang pinapangarap ng marami, lalo na ng mga nasa abroad na mapuntahan nila. Tayo ba yung magkakaroon na doon ng airport na mas malaki para pwede na ng direct flight? Ang sa Siargao po natin, ang una po natin kailangan gawin is yung pahabaan nga po yung ating runway. Ito po ang sitwasyon natin ngayon. Alam natin yung talagang yung natural topography, yung configuration po ng ating runway, talaga pong mahirap na gawan pa ng paraan. Subalit sir, ang sa amin may dalawa po kasi, isang dulo may mga mangrove, yung isang dulo naman may mga sabi nilang flight risk safety dahil may mga mountains. But in the next few months po, ang gagawin muna namin to make sure at least sa pamasahe po, in the next few months, in the 3 months, makakapaglagay na kami ng mga portable lights, at least for night rating. Kung sa ganun, we can have additional flights. Kung mas madaming mga flights papuntang Siargao, we can assure of the passengers na bababa ang presyo. Meron na tayo mga high flight, night rating. Pero ganun pa man, ang ginagawa namin ngayon, kung hindi na ho talaga pwede yung mangrove area, kasi ang pagkakaintindi po namin at pag-ipag-ugnayan sa DNR, these are protected area, convention na kailangan sundin.
andun na po yung mga inhenyero natin, gagawa na po namin dito naman sa kabilang banda, sa kabilang dulo, kung saan yung may mga mountains. No? It's just a flight risk safety po ang pag-uusapan. Ang tingin naman namin may pamamaraan how to mitigate that risk. No? So doon na po tayo tututok. So in the next malamang pagkatapos po ng SONA, pupunta na tayo doon at titignan na natin kung ilang mga parcels of land ba kailangan nating i-acquire ng gobyerno para mapahabaan na po natin ang ating runway. Ito rin pagkipagtulungan sa local government din po ng Siargao. May taker na po dyan? Inaayos. Meron na hong popondo dyan? Yan po yung popondohan ba ng gobyerno o i-offer sa private sector? Sa runway po, sa pag-aayos ng runway, akuin na po ng gobyerno. Meron po tayong general fund naman po sa right of way. Tapos yung pagsasaayos mismo sa runway, alam nyo naman po ang CAAP, meron silang corporate operating budget. Last year pa po, nagpatabi na ako ng mga halos 500 million in anticipation for this pa sa Siargao natin para mapondohan natin yung kahit paano yung runway natin. At hindi natin aantayin na yung gaan natin. Ito yung pagpapahaba ng runway, pero yung immediate na makapagdadagdag ng flights, okay din yun ha. Yung sinasabi nyo, wala ba, sa ngayon po ba walang nakalilipad dyan sa gabi, take off saka landing? Wala po. Ito pa yung sinasabi natin sunrise sunset po, no? Yun lang po yung flight natin. Kapag ganun, medyo kumpulan yung mga schedule natin, mapipilitan ka lang. No? So, kaya mahal kaya medyo po may kamahalan talaga po yung ating maliban pa na maliit na ngayong runway, yung limitado pa yung number of flights. Pag-usapan po namin with CAAP, nag-procure na po tayo ng sinasabi natin portable lights. So they're using it po in other countries. Ilalagay na po namin yun. Sana matapos natin by August, September. So hopefully madadagdagan na ang ating mga biyahe papuntang Siargao kahit naggabi, yung mga red-eye flights. So mas madami na tayong option, mas madami na ring mga airlines na pwede makalipad po. Kahit na propeller pa, lang ang gagamitin. May idea na kayo kung mga ilang flights ang madadagdag dyan daily? Wala pa po ngayon na Kuya Tunying kasi it's more of kailangan namin kausapit through CAB naman po, no? Kung ilan yung mga airlines pa na madadagdag po. As of now, wala pa po kami. Ako, personally, wala pang idea. At kapag once naman na, hopefully by next week po, kapag nalatag na namin yung plano, kasama na rin yung pag-extension ng runway natin, at makakapagsabi na po kami kung ilan talaga. Kasi it's more of coordination also with the airlines po. Yung talagang lilipad. Yung pong presyo ngayon minsan umaabot pa ng magkano kumpara na 35,000. 35,000. Mas mura pang pumunta ng pero ngayon yata ay ano ba ang ginawa nyo? Bargain na lang kayo sa mga airline companies. Paano ba ginawa nyo dyan para bumaba kahit pa paano? At magkano ba ngayon? By our monitoring po, no, last week po, usually pinapacheck ko po yan, no. Meron tayong kakilala na pumuntang Siargao nung nakabili siya ng mas maaga, 8,000 yung kanyang pamasahe, balikan. Pero yung mga mas maaga po siya bumili nun. Pero yung kasama niya na in 3 days, gusto niya rin pumunta siya, gusto niya sumama. Ang presyo lang naman po is 13,000. Naman mahal pa rin. Pero malaki iminura. Malaki na iminura kumpara pala nung, di ba, yung nag-viral pa dati, nagte-35,000 daw ang balikan. Tama po. Kasi ang ginawa natin dyan, kung maalala nyo, Kuya Tunying, last year, nung pumutok po yan na issue na napakamahal, ay tayo po ay nagipag-ugnayan kaagad sa PAL at saka sa Cebu Pac na yung may bracketing po kasi pagdating sa mga pamasahe natin, may bracketing po yan. Pinatanggal natin yung pinakamahal na bracket para at least yung pinakamahal na pwede nilang bilhin papuntang Siargao for at least, I think that's PAL, ay aabot lang hanggang 17,000 dapat. Yun lang po yung last year po. Yun ang maximum. Yun yung pagbabaga, yes po, yun yung cap. So yun po yung napag-usapan namin last year po. And I think they're doing... Yun na nga ginagawa. Mabuti. Yan po sa... Gustong-gusto pa naman namin ni Kumbacherong i-showcase ang aming abs at kung paano kami mag-surfing. Hintayin na lang namin yung mga portable lights para makabiyahin ng gabi. Ng gabi. Pero ngayon po, Kuya
Kuya Jerry, ito yung pinapaayos natin yung terminal building naman po. So, Ay, Ayun, Siargao. Yung oo. paisa, yung Oo. pa pala, yung terminal building. po. Oo. Yes, patapos na yung phase 1. Dati-rati po kasi ang kapasidad ng ating terminal building at any given time is only 200 to 240. Kaya po Oo. 750. So matatapos na Times yung po three, yan, no? mm. So inaayos na yan. Kaya- So, gumawa tayo ng modular muna para kahit papaano mabilis. Basta maginhawa, may aircon, kompleto ang pasilidad, saka na natin ayusin yung malakihan. So, Kailangan ho talaga gastusan natin yung mga ganyang lugar na pang-showcase natin abroad. Yung Tama po. yung gustong-gustong puntahan ng mga Siargao. Yung Camiguin pala. yung infrastructure talaga para dagsain talaga. Hindi na dadaan dito sa Maynila. lilipat pa ng eroplano para makapunta lang diyan. Tama po. At idadagdag ko na rin po, total nasa Siargao tayo, Kuya Jerry. Apo. Meron tayong cruise ship dyan, yung ginawa Uy, rin po yan ng pala. PPA. Oo. Yung Port of Jombang, napakaganda po yun. At least as an alternative means of transportation po natin. At ang alam, kapag yung biyaheng Manila, papuntang Siargao, yan, by yung mga tugon na ating mga barko, ang pamasahe po dyan is first class na po, maganda na 3,500 po. Pesos, no? Pero mahaba ang ang biyahe. Pero nakapamasyal ka na. Nakapamasyal na. Opo, kasi maganda naman yung ating mga barko, may karaoke. Ito magdala lang po sila ng kanilang mga Karaoke. kantahan, party. Sulit nila yung Halatang taga Cagayan kayo, ha? Karaoke. Parang karaoke ninyo. Tama-tama yan. Karaoke, sa videoke. Videoke. Nasimulan natin sa Kaap tsaka dyan sa Siargao, magsosona ang Pangulo. This coming Di Monday. ba, kumbachero, bago ko na malimutan, yung Camiguin, kailan po ang umpisa ng pagpapalawak naman ng runway, ng pagpapahaba? Camiguin naman. Ay, ongoing na po nung inutos po sa atin ng Pangulo yan na kailangan talagang pahabayin din yung ating runway sa Camiguin kasi maiksi lang po. So nag-uusap na kami nung Governor Romualdo, nila kong JJ Romualdo, at magkakaroon na rin kami ng Memorandum of Agreement para maka-download na rin po kami para sa right of way. Kailan po kasi bumili. Right of way pa rin pala yun talaga. Right of way para madagdagan natin yung ating mapahabaan natin yung ating runway. Pero siguraduhin nyo lang na walang puputuling puno ng lansones kapag Wala po. Buti na lang po. Buti na lang po. Yan sa SONA, yan bang mga binabanggit nyong magagandang balitang yan, part ba yan? Mga kasama ba yan sa this coming Monday SONA ng Pangulo? O ano ba yung highlights na from DOTR na siguradong babanggitin ng Pangulo? Ang sa tingin ko naman po makakasama kasi po lahat naman po ng inutos ng ating mahal na Pangulo, mas lalo na po ang sabi niya lang po sa DOTR, kailangan ligtas ang pabiyahe at maging maginhawa. So, gumawa tayo ng mga iba't ibang mga pantalan, tinapos natin mga terminal. At isa pa yung mga sinasabi nga natin na kailangan pagdating sa transportation, we have to save time and save expenses. So tuloy-tuloy yung cashless payments po natin, yung digitalization efforts natin sa riles, sa tren, pati sa mga busway natin, yung mga sinasabi natin low-hanging fruits, Kuya Jerry. Yes. Pero talaga ramdam ng ating mga kababayan. Tulad ng pagsasaayos po ng ating sinasabing mga EDSA busway station po, no? Pagkukumpuni ng ating mga elevator. So yan po yung nagawa natin. Yung mga big ticket projects naman po natin, sunod-sunod ang ating pag-inaugurate ng ating mga pantalan. Then this year po, no, next year inaugurate natin yung Port of Lucena. Makailan po in-inspect ng ating mahal na Pangulo, napakaganda pong pantalan sa Lucena. Tapos yung sa pagdating naman po sa mga last quarter ng taon na to, matatapos na rin po natin yung passenger terminal building sa Bukid noon po ng airport Paliparan. Bagong airport po yan. Saan po yan? Sa Bukid noon po. Bukidnon. Kay Senator Mig Zubiri po. Talagang tinutukan yan sa administrasyon pong tinayo yan. Pati po yung TR4 na sinasabi natin, matatapos na po yan, Kuya Jerry, no? First 3 phases. By the December 2026, I think we can open that already. At ito po ang maganda dito, yung biyahe mula Santo Tomas, papuntang Quezon, Chaong Quezon ho yata yun. Ito, maabot ito ng mga 3 oras. Ngayon ito po, kapag nabuksan na natin to, hindi po bababa sa
So hindi not more than 1 hour na lang po yung biyahe. Kailan po yan? Kailan matatapos yung Ang target date po natin is December 2026. December? This year. Ito yung San Miguel to, di ba? Itong San Miguel Tama po. Infrastructure. Ito po yung SLEX TR4 na sinasabi natin. The first 3 phases. Tapos isusunod natin next year naman po. Yung I think mga second quarter naman yung second phase. Now, from Santo Tomas papunta naman Lucena, 4 na oras po yan eh. Kaya ko nga po nung nakaraan, 4 na oras. Mga 1 oras na lang po yan. Hindi, sobrang tagal ng biyahe dyan, Secretary. Pag nadaan ka sa mga bayan-bayan, napaka-traffic. Kasi Pero bawat ngayon, bayan, dadaanan ngayon, expressway, 1 oras kanyo, 1 oras na lang ang biyahe. Yes, yun po yung estimate time of travel. At hindi lang po yun, Kuya Jerry, Kuya Tunying, makakatulong din From tayo Santo sa mga Tomas, ating Lucena. mga sinasabi nating agri-products din. Mm-mm. Kasi mas mapapabilis tama. ang biyahe. At papaano makakatipid sila sa diesel, sa crudo, sa gasolina, hindi po madadagdagan ng basta-basta yung presyo ng ating mga bili. Yung pang kumpo, yung itong Commonwealth, yung Commonwealth Kumbachero, yung MRT7, ano na ba ang balita doon? Naiinip na kami doon, Secretary. Ay tuloy na po yan, second quarter of next year, 2027. Sigurado na po yung 12 stations na mag-ooperate. That is from Sacred Heart, papunta po sa North Avenue. At ang inaasahan natin na mga mananakay po dito is around, at the very least, 300,000 po daily ang pwede po bumiyahe dito. Ang kagandahan nga po, 12 station kaagad. 12 stations. Saan ho yun? Sacred Heart. Saan yun? Sacred Heart, Caloocan po. Sacred Heart, all the way to North Avenue. Dulo na pala eh. Halos dulo na pala eh. Halos na may Ang haba na pala. Stasyon. Mahaba na po. Kasi 14 stations po yan. May 2 na lang po yung inaayos. Exciting. Opo, yung Tala at saka yung San Jose. Yung po yung maiiwan. By 2028 natin matatapos yan. Kasi ngayon lang po natin patapos pa lang tayo sa right of way po dyan. So second quarter ng 2027. Itong MRT7. Pero yung hindi ba yun yung kung North Avenue yun yung common station na tinatawag? Kailan ba gagana yung common station na yan hanggang dugtong na sa LRT FPJ? Tama po, kamakailan lang po, no, meron tayong EDC approval diyan sa variation ng common station. Kung maalala nyo po, Kuya Tunying, kinancel po natin yung dating contractor diyan. At kailangan natin yung tinerminate natin yung kanilang kontrata kasi madami na hong delay. So nagkaroon tayo ng panibagong proseso. Finally po na-approve na yung variation order ng LRMC. Sila na po ang magtatapos diyan. So based sa kanilang computation at based sa kanilang timeline naman po, magagamit ang partial operations. Yung talagang partial operation, ibig sabihin pati yung electromechanical system, lahat magagamit ng first quarter of 2028. Pero ang utos ng Pangulo, kapag once nag-start na po tayo sa MRT7, that is second quarter, kailangan magamit na yung concourse o platform ng common station. Kahit na ma-delay mo na yung signaling. Ang ginawa po ng DOTR, no, tayo po ay inaayos natin yung concourse, yung platform, nag-usap tayo dito sa Trinoma para upang sa ganun, kapag operational na po yung MRT7, at dadaan sa Trinoma ng common station, dadaan para hindi na papunta sa North Avenue Station naman ng MRT. Para yung mga pasahero po, hindi na sa lansangan, hindi na kailangang bumaba. Hindi na bababa. Saka makakabili naman dun eh. Pag dumaan tayo sa Trinoma, makakabili. Di maglagay. Opo. So from MRT7, pagbaba ng MRT7, pwede nang tumuloy ng MRT3. MRT3. Para at least yung mga papuntang Makati, ayan, top, magagamit nila. Ganda Kasi niyan. na po tulad ngayon, na mahirap po kasi sa lansangan po, sa baba po dumadaan. Minsan kapag maulan pa, kaya nga naayos natin, nahihirapan ang ating mga pasahero. Yung sa LRT na matagal na naming hinihiling, Secretary, hanggang ngayon ba hindi pa pwedeng kahit na maglakad na lang kami bababa
para makakonekta kami sa MRT from LRT. Yun po yung by first quarter of 2028, yun po yung papunta naman sa LRT natin, LRT1. LRT1. Tatagalan pa pala yun. Ano? Medyo matatagalan po doon kasi ang kailangan ayusin ho doon is more of the signaling. Oo. So in other words, bago matapos si Pangulong BBM, bago mag-step down sa June 2028, pwede na ba nating sabihin, makukumpleto na po yung loop na yan, at least doon sa particular area na yon. Pag pupunta, interconnected na ang MRT7, MRT3, tsaka at LRT1. Tama po, Kuya Jerry, Kuya Tunying. By first quarter of 2028, makakaasa sila ng seamless connectivity and mobility. Pagdating po dito sa ating mga tatlong relays. MRT3, MRT7, and LRT1 po. Naku, maraming salamat po. Alam nyo, Secretary, hindi naman yan ang itinawag namin sa inyo. Ang sinabi po sa akin ni Sir Yuel, yung ano ho yata, fair hike. Hindi, pero ang kaganda, kita nyo po mga kababayan, ito pong kausap natin, DOTR Secretary, kahit anong pag-usapan natin may kinalaman sa DOTR, alam niya. Ibig sabihin, ginagawa niya yung kanyang tungkulin at nakatutok, detalyado nga. Ewan ko, para tayo nasa boardroom eh. Okay, nabanggit nyo, fair hike. Sabi nga nung mga jeepney drivers at iba pa, taas ang presyo ng produktong petrolyo, ang bagal naman kumilos ng gobyerno sa hiling nila na fair increase. Ano po bang reaction niyo doon? Kuya Tonying, inatasan na po natin ng LTFRB po na simulan na yung proseso. This is public consultation and everything. Pero sinabi ko naman po, habang inaaral nila ang petition ng Manibela, Piston, kasi pang mga transport group po, kailangan isaalang-alang yung inflation natin ngayon. Opo. I think it's a recent survey pa nga po, one of the top concerns is itong inflation. Napakalaki po niyan. At ang sabi ko naman, may government intervention pa tayo ngayon. Ito yung sinasabi nating fuel discount / subsidy. It is 10 pesos per liter, maximum 150 liters per week. So that's easily 1,500 pesos. So kailangan natin maging targeted ang ating approach sapagkat isipin natin yung mga commuters naman po na kapag nagtaas tayo ng pamasahe, maapektuhan sila. Hindi lang po yun. Paano po yung sa ibang probinsya naman po? Ganito din ba ang kalagayan ng ating mga mananakay at sa mga transport groups o operators? Hindi pwedeng sa Metro Manila po. So ito po yung ating mga inaaral ngayon. So sabi ko, I need an objective recommendation. Ang kagandahan dito sa consultation, kasama naman po dyan ang mga DepDep sa LTFRB pagdating sa ating pagsusuri ng petisyon ng ating transport group. Pero kung maating pa po ang government intervention tulad ng fuel discount, mas maganda po yun kasi po kahit pa paano matutulungan natin yung transport group at hindi tayo nakakadagdag ng bigas naman pagdating sa ating mga commuters. Kasi pasa-pasa lang yan pag gano'n Tama po. Yun naman po yung habol ng ating Pangulo din to strike a balance. Ngayon, kung kailangan gobyerno ang managot sa mga ganito, may pera ba kayo diyan para doon sa fuel subsidy? Parang yan. Nawala po kayo. Pakiulit nyo nga po 'yon. May pera pa ho ba kayo diyan para sa fuel subsidy? Meron naman po kasi po nagsimula tayo dito sa uplift committee isa sa mga utos ng ating pangulo talaga dapat pagplanuhin natin ito ng long term kapag hindi pa magbabago yung sitwasyon dun sa Iran. So ito ang ating mga economic team, ang DOF, BBM talaga pong kahit pa paano nakapag-allocate sila o nakahanap na sila ng mga pagpupondo sa mga ganito. Opo. Okay, phone in question. LRT Cavite Extension, may extend pa daw ba talaga yan hanggang Cavite? Yes. Tuloy pa rin po yan. I think meron na lang po tayong 4 stations na matitira. At mas nauna pa ako natapos itong mas naayos yung alignment ng Nyog, mga Bacoor, yung area na yun. Ang problema natin is this Las Piñas and I think Zapote station because of the issue of right of way. Right of way. Ngayon po,
Opo, sa right of way. Ito po, ito yung sinasabing may flyover, yung mga Villar property, sinasabi yung dalawang company ng Villar. Ongoing po ang negosasyon, na pulong ng LRTA. Kasama na rin po ang LRMC para matapos na po dun sa issue. Hindi na po alignment to, yung istasyon mismo. Kung saan ilalagay yung istasyon dito sa Las Piñas. That was last week. Merong mga dokumento kailangang kuhanin mula sa grupo na mga Villar companies, no? They submitted also at sa rin sa LRMC. The good thing though, nakahanda na rin ang ating LRMC for the design ng mga ganitong istasyon. Kasi silang may obligasyon po dyan no, hindi lang po LRTA. Tulad, for example po, kapag sinabi natin, ito recommended ng LRMC din mismo, na okay kami sa istasyon na yan, handa kami dyan, ito yung mga design. Kami sa LRTA, titignan naman namin kung tama yung recommendation din ng LRMC. This is not just a matter of LRTA itself, the government, and yung sinasabi nilang private company na mga Villar. Kasi kailangan po talagang kasama din dito ang LRMC. Kasi sila ang concessionaire and under the agreement, sila ang may responsibilidad at obligasyon na gumawa ng design, aralin kung tama at naaayon ba yung technical at safety aspect nung sinasabi nating extension o alignment o estasyon po. May mga allegation kasi, Secretary, na hinaharang ng Villar family. Kaya nadidelay Totoo ba yun? Totoo ba yun? Yung extension na yan. Totoo po ba yun? Hindi, as a matter of fact po, hindi naman po sa pagharang kasi ang base the report na binigay sa akin, as a matter of fact, they want their property, they want to donate their property. Tinan mo na. Idodonate pa. Idodonate pa nila para lang matapos na ang usapan. They donate the property station. May mga legal impediments lang as of now na sinasabi. So kailangan kasi kailangan namin makita yung titulo mismo na i-donate nila, no? Kasi ang kagandahan naman po nitong we did a cost benefit analysis po, Kuya Tunying, Kuya Jerry. Kapag na-donate po ito, makakatipid po ang gobyerno sa right of way and site acquisition po. Kaya nga di ba? Meron din naman pong mga suhestyon, mungkahi na kung kailangan ba tanggalin yung flyover na yung flyover po dyan. Wala naman yata dumadaan dyan. Tibagin na natin yan. No? Tama po. Kapag ginawa naman po natin yun, kapag tinanggal natin dyan, sabi ko, management, traffic study dyan. Ilan ba yung sumasakay o gumagamit ng flyover? Hindi ba? Gumagamit na ngayon, traffic pa. Tama. Sa kakagulo-gulo. Pangatlo, sabi ko, hindi ba mamakukowal at ng mga tao dyan na become unnecessary? Kasi bago matanggalin po ang isang proyekto, you have to justify it. Napakahabang proseso niyan. Regular. Tama po. Unnecessary ba kapag ginagamit na? So may mga, baka naman pwede mag-coexist. Ayun. Palagay ko naman magagawa ng paraan yan. Kasagagaling na ng mga inhinyero natin yan. But of course, kahit na pala 2 araw tayo magkwentuhan, ang dami nating matatanong sa Secretary ng DOTR. Maraming salamat po, Secretary Banoy Lopez, at congratulations po. Kami humahanga sa inyo dahil sabi nga namin ni Kumbachero, hindi naman ito topic. Kung saan tayo nagsuot, nakarating tayo sa abs namin, nakarating tayo sa lansones ni JJ Romualdo at iba pa. Thank you. Magandang umaga po. Kulang na lang po pag-usapan natin mga personal na buhay natin, Kuya. Thank you po sa lahat. Thank you, Sec Banoy. Si Secretary Banoy Lopez.